Paglalarawan, pumasok si Cade Riker sa hola, humarap sa isang malaking kalaban, si Gordo, the Crusher. Mabangis ang laban, si Cade ay umiwas, humarap, at tumama, ngunit habang siya ay nadidismaya, may isang bagay sa loob niya na pumukaw. Ang kanyang kanang kamao ay biglang nag-aapoy sa umiikot na asul at orange na apoy. Sa isang paputok na suntok, pinalipad si Gordo sa dingding ng hola. Natahimik ang karamihan sa gulat. Nakatitig si Cade sa sariling mga kamay, takot na takot. Mga kalyeng basang-basa ng ulan sa Neon City sa gabi, paglalarawan, si Cade ay tumatakbo sa mga eskinita. Ang kanyang puso ay tumitibok, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Ngunit alam niya ang isang bagay siya ay sinusundan, ang mga madilim na figura ay gumagalaw sa mga anino. Biglang humakbang sa harapan niya ang isang babaeng may kumikinang na violet na mga mata. Sasama ka sa amin, Riker, sabi niya, bago siya makapag-react. Pinalibutan siya ng mga sundalo, na nagpuntirya ng mga sandata ng enerhiya. Ang mga kamao ni Cade ay kumikislap ng apoy. I don't think so, bulong niya bago sinisingil ang mga ito. Nakunan at nagkasalungatan setting, high-tech na containment room, malamig at sterile, paglalarawan, nagising si Cade na pinigilan sa isang metal na upuan, nakakandado ang mga kamay ng energy cuffs, sa tapat niya ay nakaupo si Master Harlan, isang may peklat, mas matandang mandirigma. Hindi mo naiintindihan kung ano ang iyong na-unlock, sabi ni Harlan, ang Blazer Feast ay hindi isang regalo, ito ay isang sumpa. Lumalaban si Cade, humihingi ng mga sagot, ngunit binalaan siya ni Harlan na ang kanyang kapangyarihan ay hindi matatag. Kung hindi siya matututo ng kontrol, kakainin siya nito, o mas masahol pa, makokontrol ng ibang tao. Isang lihim na pasilidad ng pagsasanay sa isang inabandunang bodega. Description: sumasailalim si Cade sa nakakapagod na pagsasanay sa ilalim ni Master Harlan, natututo siyang mag-channel at maglaman ng kanyang enerhiya, na ginagawang mga precision strike ang raw firepower, nagpupumiglas siya noong una, ang kanyang mga suntok ay lumilikha ng mga ligaw na pagsabog, halos masunog ang silid ng pagsasanay, ngunit sa paglipas ng panahon, pinipino niya ang kanyang kontrol, na nakatuklas ng mga bagong diskarte, mga suntok na may enerhiya, mga pagsabog ng shockwave, at kahit na panandali ang paglipad. Ngunit nalaman din ni Cade ang katotohanan, ang Sentinel Order ay ayaw siyang tulungan, gusto nila siyang armasan. Ang pagkakanulo setting, pasilidad ng pagsasanay, gabi, tumutunog ang mga alarm, paglalarawan, ang Sentinel Order ay naglunsad ng isang ambush, binahan ng mga sundalo ang pasilidad, nahuli si Cade at nasugatan si Master Harlan, hindi mo sila kakampi, humihingal si Harlan sa kanyang huling hininga, ang galit ay sumabog sa loob ni Cade, sa literal, ang kanyang buong katawan ay sumabog sa isang impyerno, na nagwasak sa kanyang mga pagpigil, sa hindi mapigil na galit, nagpakawala siya ng isang sabog ng enerhiya na nagpapawi sa pasilidad, ngunit ang pinuno ng order, si Commander Vex, ay nakatakas, dala ang classified information tungkol sa kapangyarihan ni Cade sa kanya. Ang huling paghaharap setting, ang punong tanggapan ng Sentinel Order, isang futuristic na kuta. Paglalarawan, nilusob ni Cade ang muog, nakikipaglaban sa mga pinahusay na sundalo at mekanikal na bantay. Ang huling labanan ay humaharap sa kanya laban kay Commander Vex, isang tao na maaaring sumipsip at mag-redirect ng enerhiya. Ang kanilang laban ay pasabog, bawat suntok ay nagpapadala ng shockwave sa gusali. Lalong lumalakas si Vex sa bawat pag-atake, ngunit malalim ang paghuhukay ni Cade, na itinutulak ang kanyang mga kakayahan sa kanilang limitasyon. Ang kanyang mga kamao ay kumikinang ng puti habang naghahatid siya ng isang panghuling suntok, na winasak ang mga depensa ni Vex at tinapos ang laban sa isang maapoy na pagsabog. Ang legacy ng Blazer Feast setting, rooftop kung saan matatanaw ang lungsod, madaling araw, paglalarawan, nang nalansag ang Sentinel Order, nakatayong mag-isa si Cade, tinitingnan ang lungsod na dating pinagtaguan niya. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay, may iba pang katulad niya, nakatago, hinuhuli, at natatakot, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, kumikislap ang apoy sa paligid nito, oras na para hanapin sila, sabi niya, bago naglaho sa mga neonlit na kalye. Maraming salamat sa panunood, at kung meron kayong gustong mga kwento at nais idagdag sa mga video ginagawa ko, paki-comment na lang at huwag na rin kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para update ka sa mga ganitong video.